Excuse me? Tawag pansin niya sa babaeng nasa information desk ng ospital. Yes sir, how can I help you? Nakangating tanong nito. Napansin niya ang pagnanasa sa mga mata nito pero hindi niya yon pinagtuunan. He wants to see that doctor right away. He wants to talk to her. Pwede ko malaman kung saan ang office si Dr. Laksamana? Surgeon. Kumunot ang noo nito. Sir, pasensya na po pero pwede po bang malaman kung sino? Kasi po dalawang Dr. Laksamana sa ospital na to at pareho din pong surgeon. Dr. Laksamana, sagot ni Rito. Kaagad naman itong tinuro ang daan papunta sa office ito. Nagpasalamat pa muna siya bago tinungo ang office ng doktora. Kaagad niya binuksan ang pinto dahilan para lingunin siya ng babaeng nasa loob na sa tingin niya ay sekretara ng doktora. Excuse me, pero pwede ko bang makausap si Dr. Laksamana? Nangunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. May appointment po ba kayo kay Dr. Laksamana, sir? Umiling siya. Wala. Tipid niyang sagot. I'm Tristan Salvador and I set an appointment with you yesterday at 1 o'clock. Nagpunta rito ang ina ko para kausapin ng doktora but I want to talk to her again. Nariyan ba siya? Opo sir. Nag-aalangan itong sagot. Pero may kausap pa po siya sa loob, isa sa mga patient niya, at saka po hindi niya po pwedeng kausapin si doktora hanggat hindi po kayo nag-set ng appointment. TM bagang siyang tumingin dito. I need to speak with her. This is important. Napaigtad ang babae sa pagsigaw niya. Sir, bigla itong natakot sa kanya. Pasensya na po talaga pero hindi po talaga pwede. Ang pagagalitan po'y ako kapag nagpumilit po kayo. Napabuntong hininga siya kasabay ng pagbukas na isang pinto at niluwan itong isang matandang babae at lalaki. Excuse me sir, anang sekretary at saka diniluhan ang dalawang matanda. Siya na may kinuwang pagkakataon para makapasok sa opisina ng doktora. Ni hindi man lang siya napansin ng mga tong pumasok doon. Maingat niyang sinara ang pinto para wala itong ingay na magawa. Nakahinga siya na maluwag na maisara niya ang pinto tsaka humarap. Namangha siya na makita kung gaano kalinis ang opisinang iyon. May isang bookshelf na punong-puno ng libro ang naroon. Sa tabi ng bookshelf may dalawang mataas na drawer. Meron din isang maliit ngunit malawak na mesa na tayong chessboard na nga nakalagay. May dalawa ding upuan na magkaharap sa mesang iyon. Napaigtad siya na may tumikhim sa likuran niya. Kaagad niya tong nilingon at halos tumigil ang pag-ikot ng oras niya at ang kaninang normal na tibok ng puso niya ay naging malakas at mabilis. Naturilasyat ang kanyang mga mata sa maganda at malanghel na matindalaga na nakatuon. Marami na siyang nakilalang babae pero kakaiba ang taglay na kagandahan ng babaeng kaharap niya. She has the face of a heart and a straight long black hair. Her brown eyes framed by long lashes and seemed cold. A straight nose, a red cupid lips, she seems like the picture of perfection. Hindi ito nakangiti pero sigurado siya kapag ngumiti ito, mapapatigal nito ang pag-ikot ng kanyang mundo. Maswerte ang kasintahan nito. Kung meron man, dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa katawan nito. She's wearing a lab coat and he must admit, it suits her pretty well. At alam na niya na ito ang doktor na hinahanap niya. Ang doktor na magdudugtong sa buhay ng anak niya. Napamura siya sa isip nang maramdaman na may nabubuhay sa kanya at alam niya kung ano iyon. 6 na taon na nakakalipas nang huli niyang maramdaman ang pagkabuhay ng katawan niya na ngayon lang ulit niya naramdaman at sa doktora pa. Excuse me? She said coldly. Pumitik pa to para huli ng atensyon niya. He cleared his throat and blinked his eyes 3 times and looked at a different direction to avoid having a long eye contact with her. Sinusubukan niya pakalmahin ang sarili pero mukhang mahihirapan siya sa bagay na iyon. Why are you here? Tanong nito sa kanya. You entered my office without my permission. Sino nagpapasok sa iyo? Binalik niyang tingin sa doktora at lihim siyang napanunok nang wala man lang nagbago sa tingin nito. I'm Tristan Salvador. Pagpapakilala niya at saka nilahad ang kamay para makipagkamay sana sa doktora pero hindi nito yon tinanggap. Mas lalong lumamig ang tingin nito sa kanya. I did not ask for your name. Ang tinatanong ko kung bakit ka nandito. Napapahiya niyang ibinaba ang kamay, tsaka tumayo ng tuwid. Nandito ako para makiusap sa'yo. I am not interested of what you're going to say. Anito at saka siya tinalikuran at naglakad patungong desk nito at inayos sa mga papel na nakakalat. Leave my office now before I call the guards. Kailangan kitang makausap. Desperado siyang makausap ang doktora.
My 5-year-old daughter needs your help. She has brain tumor and we flew over here para lang mapagaling mo ang anak ko. If you want to talk to me, make an appointment first. Anito at saka humarap sa kanya. Hindi yung papasukin mo ng basta-basta ang opisina ko. Do you have an appointment? I do. Hindi niya napigilang magtaas ng boses. Buhay ng anak niya nakasalay dito. At 1 o'clock in the afternoon, I set an appointment with your secretary. Ang ina ko nagpunta rito para kausapin ka. Pigil nito sa kanya. Let me guess. Pipilitin mo ko para sa bahay ninyo isagawang operasyon ng anak mo? Salubong ang kilay nito. Well, tell you what, Mr. Salvador, we don't do house operation. Kaya nga may ginawang ospital, di ba? She said as if she is stating the obvious. Babayaran kita ng malaki, kahit magkano, basta sa bahay mo lang gawin ang operasyon. Alam mong pinakaayaw ko sa lahat? Yung sinusuhuran ako sa isang napaka-imposibleng bagay. Asking me this is like asking me to fire myself. Kung pumayag ako sa gusto mo, nasa board pa rin ang desisyon at hindi sa akin. At lahat gamit ng ospital ang gagamitin. Ilalabas namin para lang sa anak mo. I will pay for everything. Pigil na rito. Lahat ng gamit na ilalabas nyo, babayaran ko. Kahit ano pa yan, dugtungan mo lang ang buhay ng anak ko. I can do that here in the hospital, Mr. Salvador. Mariin nitong Ani, na halatang nawawala na ng pasensya sa kanya. Kung pipilitin pa rin ito. Kung gusto mong madugtungan ang buhay ng anak mo, bring her here. Wala kaming ilalabas ng mga gamit. Hindi kami pwedeng lumabag sa protocol ng ospital para lang sa anak mo. But can you make my daughter an exemption? Please. Pagmamakaawa niya. My daughter doesn't like hospitals. She hates the smell. She hates how gloomy it is. She chuckled coldly. Not my problem, is it? It's yours. Everyone hates hospitals, Mr. Salvador. Hindi lang ang anak mo. Pinagcross nito ang braso, tsaka matiim na tumingin sa kanya. Don't make your daughter a spoiled brat. Nakatiim ang bagang at masama ang tingin, tinitigan niya ang doktora. She just called his daughter a spoiled brat? How dare she? Nagkamali siya ng isiping malaanghel ito dahil pangit ang ugali nito. She is very blunt at walang pakialam kung makapadakit ng damdamin ng ibang tao. Basta't masabi lang nito ang gusto niyang sabihin. At maling-mali na sa kababaeng kaharap niya maramdaman ang pagkabuhay ng katawan niya. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin? He shouted at her. Pasalamat at babae ito dahil kung hindi, kanina niya pa to nasaktan. Pwede mo akong pagsalitaan ng masama pero wag ang anak ko. Tiim bagang niyang bulyaw dito. Tumaas ang sulok ng labi nito at sa kamaling ng lamig ang tingin sa kanya. Nandito ka ba? Para kausapin ako tungkol sa anak mo o para sigawan? Hindi siya nakapagsalita at gusto niyang suntokin ng sarili dahil sa pagsigaw niya sa dalaga. Dahil sa ginawa niya, baka tanggihan nito ang anak niya. Hindi niya mapatawad ang sarili kung mangyayari iyon. Nagpakawala siya ng marahas na buntong hininga para pakalmahin ang sarili. I'm sorry, sambit niya. I shouldn't have shouted at you. Aniya at kinuha nitong stethoscope na nakapatong sa mesa at saka sinukbit sa bulsa ng lab coat niya. Kung ipipilit mo pa rin ang gusto mo, maghanap ka ng ibang doktor na aasikaso at papayag sa gusto mong mangyari. Alito, tsaka binuksan ang pinto at bumaling sa kanya. And if you agree to my condition, get out of my office and set a schedule for your daughter tomorrow. Bring all her diagnosis and everything. Sagot niya. Saglit niya pa itong tinitigan bago naglakad palabas ng opisina nito at nagtungo sa sekretary ng doktora para magpa-schedule. Miss, anong oras available ang doktorang yun bukas? He does not want to sound rude pero dahil sa bastos at walang modo din naman ng kausap niya, talagang mawawalang pagkamaginoo niya. Di naman ito pinansin ang sinabi niya. Sandali lang po sir, check ko lang po schedule ni doktora bukas. Anito. Natigilan siya nang biglang mag-ring ang telepono niya. Kaagad niya yon kinuha sa bulsa niya at saka sinagot ang tawag. Hello? Tristan? It was his mom. Umiiyak ito at natataranta. Where are you? Nangunot ang noo niya. Nasa ospital, ma. Sagot niya rito. Nasa ospital din kami, anak. Your daughter. Bigla siyang kinabahan sa sinabi ng ina. Ano nangyari, ma? Okay lang ba siya? Nasaan kayo? Bakit di niyo ako tinawagan kaagad? Sunod-sunod pang tanong niya. We were panicking. Sagot nito habang humihikbi. Bigla na lang siyang nag-collapse and we don't know what to do. Kaya, sinugod na lang agad namin siya sa ospital.
Please anak, kailangan ka namin dito. Nasa ganong sitwasyon siya nang bumukas ang pinto ng opisina at niluwan nito ang doktora. Sang kwarto din nila ang anak ko? Pagkasabi nito, kaagad siyang lumapit sa doktora at walang sabi-sabi niya itong hinila palabas ng silid. Wala siyang pakialam kung maraming nakatingin sa kanila o hinahampas na siya ng doktora at sinisigawan. His thought could not function well dahil ang tanging nasa isip lang nito ay ang anak na nasa bingit ng kamatayan. Ano ba? Huminto siya sa pagtakbo na magawang makawala ng doktora sa pagkakahawak niya. Nilingon niya ito at nakita niya kung gaano kasama ang tingin nito sa kanya. At di niya inaasahang dadapo ang palad nito sa kanyang pisngi. Sa sobrang lakas nga ng sampal nito, halos umalingaw iyon sa mahabang hallway ng ospital. Dinig niya ang pagsinghap ng karamihan sa mga taong nariroon. He saw how she clenched her jaw and he knows that she is angry. Sino ka para hilahin ako ng basta-basta? Gusto mo ba i-demanda kita? Sa ginawa mo, tingin mo, operahan ko pang anak mo. Napasinghap to dahil sa biglaan niya tong hinila at sinandal sa pader. Kung galit ito, mas galit siya. Paano nito nasasabi ang ganong bagay sa kanya? Buhay ng anak niya nakasalalay dito pero dahil lang sa hinila niya ito, parang basurang itatapon ng kanyang anak? How did you even become a doctor? Sigaw niya rito. Akala ko ba ang unang priority niyo ay ang pasyente ninyo? Nagtatagis ang bagang niya, habang matalim na nakatingin sa doktora. Ang mga kamay niya ay mas sumigpit pa sa braso nito. Ibinabaha ko ng pride ko para lang pumayag kang operahan ng anak ko. Pero dahil lang sa ginawa kong pagkila sa'yo, isasantabi mong kaligtasan ng anak ko? Hindi ito nakapagsalita. Ang mga mata nito ay sa kanya lang nakatingin. Walang emosyon ang tingin nito na parabang wala lang dito ang mga sinabi niya. Na parabang di niya natamaan ng doktora sa salitang binitawan niya. What kind of doctor are you? Sumbat niya rito. Paano ka naging doktor kung ang unang prioridad mo hindi mo magawang tulungan? Sigaw niya. Sa kanya ito binitawan. You know what? Fine. Sue me. Paghahamon niya sa doktora. Pero kargo de konsensya mo kapag may nangyaring masama sa anak ko. You're heartless. Dagdag niya. Tsaka ito tinalikuran at mabilis tumakbo patungo sa anak. Coming here is a mistake. Napangiwi si Isabel sa sakit na naramdaman sa likod dahil sa malakas sa pagkakatulak sa kanya ng lalaki at sa braso niya dahil sa mahigpit na hawak naman ito. Hindi siya makapagsalita kanina dahil sa mga sinabi nito. Parang kutsilyong tumusok sa puso niyang lahat ng sinabi nito. She somewhat felt bad for him. Minura niyang sarili dahil sa kawalang preno ng kanyang bibig and he just called her a heartless. Right in front of her face. Sa kauna-unahang pagkakataon sa tanang buhay niya, ngayon lang niya narinig sa isang tao ang bagay na yon. Alam niya ang ganun ang sinasabi sa kanya ng mga tao sa likod niya, pero ito ang unang taong nagsabi sa kanya ng harapan. Nilingon niya ang mga taong nandoroon at nakatingin sa kanya. She gave them a deadpan look. Tapos na ang palabas. Go back to your work or I will fire all of you. Aligagang nagsipagbalikan ng lahat sa kanilang gawain. Siya naman ay nagsimula ng rumonda sa kanyang mga pasyente. Nasa kalagitnaan siya ng pagronda nang makitang binatang nakatayo at kaharap ang isang doktor. Malayo siya sa mga ito, kaya naman hindi na dinig kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Pero base sa emosyong pinapakita ng binata, mukhang seryoso na yon. Tutunganga ka na lang ba dyan at pababayaan ng bata? Mariin niyang pinikit ang mga mata nang bumulong ang konsensya niya. You are the first doctor to ask for help. After all, shut up! Sambit niya sa sarili, tsaka tumalikod at binalik ang atensyon sa pagronda. Anong sabi ng doktor? Tanong ng ina niya nang pumasok siya sa kwarto na gamit ng anak niya. Hindi niya ito sinagot dahil maging siya ayaw niyang tanggapin sa sarili niya ang kalagayan ng anak niya. The doctor said that the tumor got bigger, kaya ito nag-collapse. No. According to the doctor, she's having seizures. At normal lang daw yon na may brain tumor. It may be related to the cell around the tumor that have developed abnormally. Or they may be due to the imbalance of chemicals in the brain caused by the tumor. At hindi nito dapat ipagsawalang bahala. Dahil kung anumang oras, baka bumigay ang anak niya. Lalo pa ngayong may failure pang anak. Baka ito para ang unang bumigay kaysa sa utak at kailangan nila itong maoperahan kaagad dahil kung hindi, magpapatuloy ang epilepsy ng anak.
Nilapitan niyang anak niya na walang malay habang nakahiga sa hospital bed. Saka hinaplos ang noo nito. Di niya napigilang umiyak dahil sa takot na baka nga iwan siya ng anak. Hindi niya kayang mawala ang anak niya sa kanya. Ikamamatay niya kung mawawala ang anak niya sa kanya. Anak? Bulong niya sa walang malay na anak. Don't leave daddy, okay? Hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Ikaw na ang buhay ko. Mahal na mahal ka ni Daddy Francesca. Sa kanya hinalikan ang noo ng anak. Please, lumaban ka pa anak? Naramdaman niya ang paghaplos ng kamay ng kanyang anak sa likod niya. Humarap siya rito para yakapin at tinugon naman ng ina. I don't know what to do anymore, Mom. I lashed out on her. Hindi ko alam kung tatanggapin pa niya ang sorry ko. Aniya, patungkol sa ginagawa niya sa doktora. I hate myself for not controlling my anger. Ang ama niya'y lumapit na rin sa kanila para lang damayan siya. Everything will be okay, Tristan. It's okay, Tristan. Ani ng ina habang yakap siya. I will talk to her. Pakikiusapan ko siya para sa apo ko. Stop crying. You must stay strong for your daughter. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Tama ang ina niya, hindi siya dapat umiyak. Kailangan na maging malakas siya para sa anak. Siya na ang kumawala sa yakap, saka muling humarap sa anak. But what about when she woke up? Baka magwala ito kapag nakita niyang nasa ospital siya. Anong gagawin natin? Tanong niya sa mga magulang. What if she panicked again or freaks out? Lumamlam ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang anak. Natatakot siyang kapag magising ito'y magwala ito at matrigger ang seizures nito. I don't want to be in that scenario again. I don't want to see her cry and look for her mom. Wala akong may papakita sa kanya dahil hindi na kailanman siya tatanggapin ng mommy niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng mga magulang. Maging ang mga to hindi alam kung anong gagawin sakali magising ang anak bukas. I will find Julia. Aniya habang nakatingin sa maamong mukha ng anak. Ang alam ko pagkatapos niya iwan sa akin ng bata, umuwi siya ng Pilipinas. Hahanapin ko siya at kakausapin. Paano kung di siya pumayag? Tanong sa kanya ng ama. Batid niyang ayaw na nitong makita ang ina ng kanyang anak. Tristan, may pamilya na si Julia. She already have a husband and children. Bakit di mo na lang aminin kay Francesca na iniwan na siya ng kanyang ina? Inabando na. Ani ng kanyang ama na alam niyang galit na. Raul! Saway ng ina sa ama. Huwag kang sumigaw, baka magising ang bata. Sa lubong ang kilid niyang sinalubong ang tingin ng ama. Anong gusto mong gawin ko? Tutungangan na lang ba't walang gagawin? There is a lot of option, Tristan. Pigil sa kanya ng ama. Matagal na namin sinasabi sa iyo pero hindi ka nakikinig at mas pinili mo na magsinungaling sa anak mo. Raul, enough! Muling saway ng ina. Kung noon mo pa sa kanya piniliwanag, hindi ka mahihirapan. She will grow up anytime soon and she will understand what's happening around her. Aminin mo na lang sa bata na wala nang inang babalikan siya. Just tell her, I don't want to see that woman ever again. Sabi pa nito at saka lumabas ng kwarto. Naiwan siya at ang inang nakatingin sa pintong nilabasan ng ama. Napabuntong hininga na lamang siya. Tamang daddy mo, Tristan? Basag ng ina sa katahimikang namutawi sa silid. Julia is not worth of your daughter's affection. She abandoned your own daughter right away. Sanggol pa lang ang anak mo nakatanggap na ng rejection ng sarili niyang ina. Paano pa kaya ngayon na malaki na siya at may muwang? Lumapit ang ina sa kanya, tsaka hinaplos ang kanyang pisngi. Huwag mo nang hayaang mangyari pa yon. Leave her alone, Tristan. Tumango na lamang siya. Anyway, umuwi ka muna. Kunin mo na ang mga gamit ni Francesca. Ako muna magbabantay kay Francesca. Utos ng ina. Wala siya nagawa kundi sundin ang utos nito. Umalis muna siya para kunin ang gamit ng anak at mga diagnosis nito para ipakita sa doktora sakali mang operahan nito ang kanyang anak.